pera, di ba? Tapos, gagamit ang pangalan ng agency, ka na rin agency namin. Grab mo na. Wala. Maliit yung sahod sa Pilipinas, kaya mag-upload ka na. Ano? O, saan ba? Ulan. Laki ng sahod dito, Malaysia, Japan. Di ba? Bundok. Kaya, kung gusto mo makapag-ipon, mag-upload ka na. Mag-provide ka ng pera. Kaming bahala. Mapabilis ang process ng ano mo, mga papers mo. Ha? Basta magbigay ka lang. Kung makapagbigay, no? Wala na. Hindi na matatagpuan. Kaya dito kayo, nandito kayo, para malaman kung ano meron. Hindi pa nagtapos. Yung lahat na napag-usapan kanina, hindi pa nagtapos. No? Kaya kung kayo ay paalis na, sana sisiguraduhin, alamin kung ano ang pinasukan nyo. Lahat ba ay nakapagsay na ng kontrata? Hindi pa? Sabi rin ba? Parang kakaba-kaba itong mga sinasabi ng mama na to. No? Kasi, kung kanina 100% ang excitement mo, normal ang pagdating sa part ko, yung excitement mo, baka maubos na. Ha? Kaya akong pinahuli para malaman mo. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Okay? Nako, may gutom ba? Yes, sir. Sinong gutom? Taas yung mga kamay. Huwag mahiya. Akong bahala. Sinong gutom? Thank you. Alam ko, namumutla na doon. Gutom na. Sinong hindi pa gutom? Hindi din tumaas ang kamay. Yan. Ma'am, hindi ka pa gutom? Kakain pa lang. Okay. Talaga. Yung hindi gutom, yan ang magpapakain sa mga gutom. Okay? Grabe silang to ah. Parang sinasadya to ah. Parang hindi ako makikita. No? Okay. Gusto mo kilala ang totoong pangalan mo? Gusto mo malaman? Okay. Kung may ballpen kayo, dapat lahat ng speaker dito alamin yung totoong pangalan. Hindi lang yung alias, nickname. Totoong pangalan. Kasi bakit? Uso na ngayon yan. Di ba? Uso na ngayon ang scam. Okay? Ang nadali. Akala madali. Pero nung nakipag-meet na ako, sabi ko, sige, kita tayo siya libe. Nakahalata yata. Madadali ako nito. Ayan. Hindi na tuloy. Okay, pangalan ko. Ito na. Wow, ang ganda nga sa loob ng ano, sa computer. Hi, ma'am. Kumusta kayo? Yan, nakangiti lang sila. Okay, ang pangalan ko by the way, Mrs. Sam Carabosa ng kami Papilos, Madi hanggang sa Starday. Nandito rin po kami, ang iba rin tatanong, Mrs. Sam, pati nandito kami din sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba rin tatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Para wala siya naintindihan mo, ikaw, may naintindihan ka ma'am. Wala din, ma'am, gusto mo, ibulong ko na lang maya sa'yo. Ako, mahilig. Okay! Pangalan ko, Sam. Ma'am, pinaganda ko lang, Sam. Pero sa totoong ano talaga, Samuel. Sabi ng dati ko, Samuel, pangalan ni Mahal. Sige po. Tapos, pagdating sa amin, sabi ko, pag lumaki lang ako, pagdandahin ko ito, Sam. Kaya po natin, naging babay at pag sinabi, mula sa lungsod mga dito, siya papaturo. Mula sa lungsod mga nila, ito, siya papaturo, kurang ng ulat para sa pilang na tulog. Lakas 50,000 watts. Pero sa amin yun. Sa amin raw sa anong ulat, sa pahintin niya, tulong ulat. 50,000 watts. Okay! Mayroon bang may sakit sa puso? Mayroon ulang. Ha? Broken hearted sino? Mayroon broken hearted? Ha? Kahapon, may inassist ako, tinulungan ako from Cebu. Yung kapatid niya nakulong sa Saudi. Kasi nakipagrelasyon ng Indian.
No? Ngayon, sabi niya, sir, alam mo, ako may problema din ako sa puso. Kaya pag may problema ako, kumakain ako ng kumakain, kaya ako tumataba. Anong problema? May butas kasi ang puso ko. Sabi ko, ma'am, gusto mo, gamutin ko. Ang puso. Yung butas, paano yan? Kasi may butas, sabi ko, ha? Tabalan ko. Para mawala yung no? Okay! Sabi ko, ano ba itong speaker na to? Puro lang ito pintuan. No? O hindi. Ako, kinukuha ko lang yung attention ng bawat isa. Kasi bakit? Marami dyan. No, gutom na talaga muna kami. Ha? Hindi pa lang pinakain. Sin, pinakain ka ba hindi? Hindi kayo pinakain? Alas 10 pa kayo pumasok, wala kayo kain? Naku. Yan, ako para sa inyo. Okay. So, sino mga first timers? Hindi. Huwag mo dali. Sino mga example? Taas mo kumain. 10. Sino ang mga first timers? 11. Yung mas marami, yung 11. Sabi na, parang hindi naman siya nagbilang. Hindi na ako nagbilang. Kasi pag magbilang pa ako, mahirapan na ako. Di ba? Ano mo marami? 10 or 11? Di ba? 10, 11. So mas marami ang first timers. Okay. Ngayon, sinong ex-abroad na umabot na ng 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Meron 15 years. Meron 15 years. Maraming salamat. Lahat ng ex-abroad na umabot ng 15 years, pinagbabawal kung umupo kayo dyan sa likuran. Dito kayo sa harapan. Kasi bakit? Kung sinong ex-abroad ngayon, tayo pambila. Dito, sir. Samahan mo si Imam, sir. Dito. Malupit ito. Malupit pati ni. Example, 15 years, dito po kayo man para pagsamahin mo kayo. Kayo. Para hindi na matagal, di ba? Si ma'am, si sir, 15 years sa labas ng bansa. Yan. Mga taga saan kayo, sir, ma'am? Saan po kayo? Opo. Taga Bicol. Ikaw, sir, taga saan? Pangasinan. Bakit kayo nagsamang dalawa? Pinagtabi ko lang kayo dyan. Makinig kayo, ha? Hindi ako pinawala sa topic. Sundan nyo lang ako. Kaya sinasabi ko dito more on realities. Nagpapatawa ako. Iba kasi, yung speaker ka naman hindi tulog. Yung mga participants. Tama? Okay. Di ba kayo alis? Tama? Alis kayo dahil sa? Ano? Pera. Sigaw nga. Alis kayo dahil sa? Pera. Dahil mga mukha kayong. Si ma'am, sinsya ka na. Ako kasi ma'am, parang seryoso, parang jokes, pero ay totoo. Okay. Ma'am, 15 years ka sa labas ng bansa. Anong work niyo doon, ma'am? Alam ko. Kasi ang nurse, kadalasan, nakalong sleep. Okay. Halatado si ma'am, nurse din kayo, ma'am. Alam ko. Kayo, ma'am. Ang tinatanong ko sa likod, anong work? Ha? Wow. Alam niyo mga customer service? Customer service, ma'am. Nurse sa loob ng ilang taon, ma'am? Ilang taon po kayo sa labas ng 15 years? May naging karanasan ba kayo sa trabaho sa labas ng bansa, ma'am? Yung tama. Kaya dapat pag nagtanong ako, sisiguraduhin mo, mama. Okay. Specific. Kaya dapat talasan mo. Talasan mo yung memory mo kasi pag tinanong kita, ano, may naging karanasan ka ba? Dapat tanongin mo, tama 'yon. Anong naging karanasan? Okay. Good or bad experience? Good. Bad experience mayroon, ma'am? Wala. Kasi nurse. Ikaw, sir? Wala din. Anong work mo doon, sir? Yung 5 years ko is caregiver sa Israel, tapos 10 years ko sa Singapore naman siya sa therapist. Yun ang naging karanasan mo. May bad experience? Wala naman. Okay. Thank you sa inyong dalawa, ma'am, sir. Ngayon, pwede lang tayo may dito at mag-lecture. Okay, nagtatanong ako.
Nung magpidos ka, sir, saan ka dati nagpidos? Doon sa may, yung first ko po sa Ortigas po. Okay. Kayo, ma'am, saan po kayo nagpidos dati? Hindi ko na sir. Hindi mo natandaan. Sa pinagpidusan niyo yung dalawa, ma'am, nakita niyo ba ako doon? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya hindi siya ako nakita doon. Nakita niyo ba ako ngayon? Kasi nandito ngayon. Nandito ako ngayon. May inantok ko lang. Alam niyo, pag-uwi niyo mamaya, magtataka kayo. Pagdating niyo ng bahay, gutom na gutom kayo kanina, parang pagod, pero magulat mga mahal niya sa buhay. Nakangiti kayo pagdating ng bahay. No, magtatanong si Mr. o si Mrs. Mar, kumusta ka na? O parang masaya ka ngayon. Hindi lang alam nila, yung binanas yun dito. Magtatanong, akala masaya ka. Hindi sumasagot, ngiti pa rin ng ngiti, yung pala nalibasa na ng gutom. No? Pero ngayon, pagandahin natin yung usapan. Sila ni ma'am, customer service. Ikaw ma'am? Sa salon. Wow. Yung sa salon kahapon, yun nakulong. Nakipag-relasyon ng Indiano. Yun, nakipag-relasyon ng Indiano. Ingat ha. Ang dami yan. May natutunan mo kayo ito sa sinasabi ni Mr. Bong. May natutunan kayo lahat. Dapat ha, itanim nyo sa isipan nyo. Kasi pagdating sa labas ng bansa, pag hindi nyo natandaan ang pinag-usapan dito, malamang. Pag gumawa ka, hindi na ayon sa batas doon, malamang. Yan ang magpapahamak sa inyo. Tama? Hindi lahat ng umalis ay nagtatagumpay. Yung taga Cebu, umalis para mabayaran yung kautangan. No? Nagtaka si Mister, unang buwan pa lang, ang laki ng pinapadala. Ang laki ng pinadala mo. Ano bang trabaho mo doon? Adyan sa labas mas. Huwag kang mag-alala. Importante, makabayad na tayo sa utang. Di ba? Pero, nag-worried si Mister, bakit ganun kalaki? No? Ay household naman ang pinasukan niya. Yung pala ilang bisis na sinasabihan ng employer, huwag mo nang ipagpatuloy yan. Kasi hindi maganda yan. Mabait kami ng employer. Ay nakita ulit, tinawagan ng pulis. Coat on the habang sila ay naglalakad. Hindi, coat on the kaya nakakulong ngayon. Kaya ako na dito just in case of emergency. Maliban dyan kahapon, nung Friday, may inaksyonan din ako. No? Si Mrs. Biskaya naman. Nagkasakit. Puro pa rin trabaho. No? Makita niya. Kung gaano ko ito, Mr. Sam, totoo ba yung mga kwento mo? Totoo po. Hindi ko sinasabi. Yung hindi totoo. Kasi ang part ko dito is more on realities. May mga YouTube channel, mahilig ba kayo manood ng YouTube? Try nyo kaya, i-search ang Kaagapay ECTV. Para matapos na tayo. Tapos ito na. Kaagapay, may mga ano kayo, may mga ano to. May data kayo, may mga data. Hawakan yung cellphone, yung sayang yan. Kanina, picture ng picture kayo dito eh, di ba? Ngayon, hindi ko magpa-picture, buksan nyo yung data nyo. Kaagapay. Space. Kaagapay TV. ACTV. Kaagapay. Space. Tapos S C D V. Shira Charlie Tango Victory. No? Wala kong sariling television. Pag sabing ACTV, Sam Carbahusa, True Blood. No? Yan, nakita niyo nakasombrero kulay itim. Nakasalamin kulay itim. Nakita nyo? Nakita nyo? Okay. Wala kayo, basta sa YouTube yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, i-subscribe nyo. Bakit? Pag sinubscribe mo, lahat ng sinasabi or hindi ko pa nasabi dito, makikita nyo dyan. Sige nga, buksan nyo. Kung anong unang makita mo dyan sa pinahuling video, kung totoo. Ano? Ano sabi? Yung kay Kayo Tuba. Ha? Yun. Ay, hindi. Pag pinindot mo ang videos, lalabas dyan yung kahapon. Ano? Ayun. Yan. Bon Voyage. Hindi bubuyats.
Bon Voyage. Yan. Sabi ng pamangkin ko, Bon Voyage. Yan. Yan. Ako po yan. Kahapon yan, inaksyonan ko taga Cebu yan. Kaya ako nandito just in case of emergency. No? Subscribe. Bakit mo sinasabi, isubscribe mo? Bakit? Nasa labas ka ng bansa, nasa probinsya ka, wala ka sa Manila. Kung kinakailangan mo yung tulong just in case of emergency, wala akong naibigay na numero sa inyo, pwede nyo tingnan. Ang kaagad kahit channel ko nandyan po. No? Ang dami na tulungan kung saan-saan ang galing. Schedule, ilang buwan na, wala pa rin nangyari. Patay ng kapatid sa Kuwait, hindi pa rin naiuwi kung nailapat sa Pilipinas. Kung saan ang gagaling. Ilang buwan na, reklamo doon, puro lang. Ano? Schedule. Hindi alanganin magpapiral, kaya sige, doon ka muna. No? Kung nakarating sa akin, ako yung ng Pilipinas, nandyan. Ang dami. Pag nakita niyo dyan, mga hindi napasahod ng tama, or sinasahuran man, pero pag uwi ng Pilipinas, walang dala sa pamilya, pati lahat ng mga benefits nila. No? Ginamit ng kumpanya, walang naiuwi sa pamilya. Kaya ako nandito. Mr. Sam, ano ba talaga ang papel mo? Magtatanong lang ako ng ilang katanungan. Sana, lahat kayo, no? 100% man ang excitement mo sana, hindi mababawasan. Ang pag-usapan natin yun ay naayon sa batas. No? Kasi ang isang OFW, sa kanyang pag-alis, dapat alamin niya kung ano ang pinakasukan niya. Di ba? Kasi pag hindi mo alam, delikado ka. Tuwang-tuwa ka, akala mo okay ka na yun, nagpagpidos ka na. Hindi mo alam, after ang pidos, magtataka, ilang buwan na hindi ka pa rin nakalis. Ibig sabihin, may problema. Kaya may problema, nag-apply ka ng panibago, pinagpidos ka na naman, hindi ka pa rin nakalis. Kaya ang nangyari, sa ka-apply mo, pidos ka na naman pidos. Inaabot na ng taon, ilang taon ka pipidos, hindi pa rin nakalis. Dahil hindi alam kung anong pinapasukan. Ngayon, ang tanong, lahat ba na nandito ngayon ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kumay. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kumay. Okay, marami ang nakapag-sign ng kontrata. Yung hindi tumaas ang kamay, hindi nakapag-sign ng kontrata. Tama? Ayun sa batas, ang isang OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niya ba, ha? Bakit ito? Wala pa. May ibig sabihin, may problema ka. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Yan ang nasa batas. Ngayon, kung hindi ka nang kapag-sign, baka naawa lang sa'yo, yung agency mo, ginawa advance pidus. Then after mag-pidus, saka na mag-sign ng kontrata, hindi pa nakapag-sign ng kontrata, sure na makaalis din naman. Okay? Ngayon, sabi niya ba, ay ganun pala, opo. Baka naawa lang sa yung agency mo, kaya ka pinag-pidus. Kasi baka malayo pang pinagalingan ninyo. Tama? Sino mga taga-Luzon? Visayas. Mindanao. Meron? Marami na. Iba-iba ng ano. So yun, kaya ginawa, may agency mo pinag-pidus ka. So kung nangyari man sa'yo, sa iba dyan, duda ka pa rin. Malamang, kung ang excitement mo is 100%, bawas na ngayon na 20%, ang natira is 80%. Yan ang nasa batas. At dapat, mulang nag-apply ka at nabisahan, 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sabi niya ba, 60 to 90 days prior? Bakit ka niya? Ha? 10 months na, nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20% ang bababawas ngayon sa excitement mo. Ang natira is 60%. Sabi ni iba, sabi ko lang, kaya pala, hindi nila ako pabalik-balik. Hindi ko na pa nangyari sa akin. Dapat, makaalis ka na. At dapat, wala ka na ngayon sa iyo.
inuupuan. Sabi ko, oo nga, tayo nandito kayo. Dapat, nasa labas ka ng bansa, dapat nakaalis ka na. Bakit? Hindi ka lang nakapag-produce, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, nakapagbayad ng placement fee. Sabi na, oo nga, nakapagbayad na ako. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent for 1 month salary. Sabi ni Baka, 1 month salary. Bakit sa akin? Sobrang laki. Another 20%. Mababawas. Ito, sa excitement mo na guys, 20%. At dapat, ay mayroong kaukulang resibo. Sabi nila dyan, resibo, bakit ako wala? Another 20%. Ang mabawas doon sa excitement mo, ang natira is 20%. At dapat pag nagbayad ka sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni Iba, bakit kami? Sa bahay lang. Another 20% ang mababawas. Wala nang natira sa excitement mo. At dapat, pagdating sa labas ng bansa, kung ano ang pinirman mo sa kontrata, yan ang masusunod. Tama? Bakit? Yan ang nasa batas eh. Bakit? Mr. Sam, kailan masunod? Pag hindi nasunod at nangyari sa'yo, ibig sabihin, you are a victims of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya dapat, mangyari sa'yo, i-inform ang agency mo para hindi naman madamay ang agency. Pag nahuli ko sa labas, yung bumiktima sa'yo, hindi sila madadamay. Bakit? Madamay ng siyasang accessories of the crime. Tama? Parang bawas sakit sa ulo ng inyong agency, maawa po kayo, i-inform po sila para sila na din po ang makipagtulungan para mapahuli yung gumagamit ng pangalan ng agency. Kasi bakit? Iyan, namimira lang sa mga OFWs. Ingat kayo. Yung mga gawain yan, hindi lang sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Kaya oras na may problema, i-inform ang agency. Pag nahirapan kayong mag-inform, pati sa labas ng bansa may problema, may number ako na ibibigay sa inyo. Problema mo sa labas ng bansa, walang kinalaman yung iba dyan ng mga kakilala mo. Agency mo lang. Kaya silang i-inform. Pag nahirapan kayong pumunta sa inyong agency, no? Mayroon akong ibibigay sa inyo na number mamaya. Gusto niyo madala? Hindi po ito biro-biro ha. Pagdating sa part 2, seryosohan. Ibigay ko ang number. Ito na. 0948-0939-770. Medyo mahirap kontagin. Pero gusto nyo talaga madala. Mamaya. Sino ang makakausap nyo? Pag tumawag kayo, walang iba kundi ako. Ako ang kakausap. Ako ang action. Kausapin ang agency ng mahinaon. Diplomasya. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Ayos ba? Na hindi na kailangan ang problema dadaan kay attorney pagkatapos pagkakapirahan na kayo. Tama? Yan. Yung nasa loob ng mga sa YouTube ko. Dumaan ba sa abogado? Hindi. Wala akong kialam dyan kahit sinong abogado. Once na niloko mo sa OFW, pati ikaw abogado may paglalagyan ka sa akin. Bakit? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ma'am, may nurse ka ako na tinulungan, anak. 1993, tulungan ko, nabawi ko 90,000. Kung mabawi, sabi ng head nurse, nanay niya, sir, hindi ka naman manapamilinda noon. No, kahit isang soft drink. Sir, ngayon sa labas ng bansa, nagka-problema na naman. Head nurse ako sa Riyadh, siya naman. Sa Jordan, 2 dual visa na biktima. Sa halip siya ay medtech, ginawang household worker. Tuwing umaga, ang mukha, tinatamaan ng walis. Inaksyonan ko year 2006 para mabawi lahat ng ginastos. Natulungan ko ulit. Nakauwi ng Pilipinas. Gumamit pa yung nag-recruit sa kanya ng pangalan ng isang congressman. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Umaksyon dyan. Binagit ang pangalan ko. Sabi, ay nako, ayusin niya yan. Kung hindi niya maibalik, ako nang bahala. Ano yan? Kasi bakit? Hindi lang ako nag-lecture sa Pidus.
Hindi lang ako sa labas. Noon lahat ng pangyari, nakalive yan sa radio. Pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito si Abang 141, ang nagulat si Pino na may tulong na 50,000 watts. DWIC. Nangyari kay Sara Balabagan, nakulong na tinatulan ng kamatayan. Walang ibang tumulong doon kami dati ng gusto. Nangyari kay Engineer Diataki, isang professional, maganda ang posisyon, maganda ang profesyon, maganda ang sahod, pero nangyari sa kanya. Bakit? Ang problema walang Pilipino. I-engineer yan na kinuha, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit nakulong at tinatulan ng kamatayan? Nakapatay din ng isang lahi. Hindi yan ang 6 napatay niya. Bakit nung pinagtutulungan siya? Lumaban, pinatanggol ang kanyang sarili. Kaya nakulong at tinatulan ng kamatayan. Si Sara Balabagan, inatin, naripin, gahasain, lumaban din. Pinagtanggol din ang kanyang sarili. Pero yung kahapon, tinulungan ko, hindi pinagtanggol, hindi binigay ang sarili. Yan ang mahuli. Tulungan ang bagsak. Ingat ha. Ingat ha. Daming pera sa labas naman sa kung marunong ka. No? Pero huwag yung gawin. Kasi, ang hirap kayo umaksyon, no? Yung kung saan ang lugar na galing, tapos aksyonan ko lang. Kasi,